Sa bawat pagkakataon na yayanig ang mundo, ang Pilipinas ang tinatawagan. Kapag kinailangan ang mga sandata sa larangan ng digmaan, kapag nawalan ng kuryente ang disyerto, tahimik na lumilitaw ang Pilipinas. At ngayon, ang pinakamalaking apoy ay sumisiklab. Sa kipot ng Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng krudo ng mundo. Ngayon, ganap na itong hinarangan. Sumirit ang presyo ng krudo at nasugatan ang mga tripulante sa isang pag-atake ng Iran. Umurong ang Amerika. Sumuko rin ang Europa, sinabing imposible ang pag-eskorta. Sa sandaling iyon, ang mga eksperto sa gitnang silangan ay nagsabing nagkakaisa na wala ng ibang pagpipilian. Ang krisis na ito ay magpapatuloy. Kailangang kumilos ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang tanging solusyon. Muli, ang Pilipinas. Ipinaliwanag ko na ngayon kung bakit. Ang apoy ay sumisiklab. Isang tanker na mahigit 100 metro ang haba na umaabot sa kalangitan ng mga isla ng Taraw ay nasusunog sa loob. Nangyari na, ito ay isang drone. Isang drone at isang misil na inilunsad ng Iran ang tumagos sa Kapa. Ang maitim na usok ay umakyat ng diretso sa abot tanaw na parang isang usok na haligi. Sa bawat paghampas ng hangin patungo sa baybayin, isang mahinang amoy ang bumabalot. Ako si James Oil. Nag-ulat ako sa rehiyon ng Gulpo sa loob ng 15 taon bilang reporter ng enerhiya para sa Reuters. Sa tingin ko, nasaksihan ko na ang bawat krisis sa gitnang silangan, mula sa negosasyon sa nuklear ng Iran hanggang sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at ang mga pag-atake ng drone sa Saudi Arabia. Ngunit iba ang oras na ito. Noong Pebrero 28, 2014, ang magkasanib na airstrike ng US at Israel, ang Operation Winter Alley, ay direktang tinamaan ng bomba. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Supreme Leader Khamenei Stone, sumakay ako ng eroplano patungong Dubai. Alam ko kung anong mga artikulo ang kailangan kong isulat. Ang pagganti ng Iran, ang tugon ng US, at ang pagsusuri sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ito ang artikulong isinulat ko noon. Gayunpaman, sa sandaling dumating ako sa eksena, naglaho ang lahat ng aking kalkulasyon. Nang matanggap ko ang balita tungkol sa pag-atake sa barkong Skylight, kararating ko lang sa daungan ng Maan. Agad akong umalis patungo sa eksena. Pagdating ko, kalahati na ang barko, unti-unting lumulubog sa dagat. Ilang rescue vessel ng Maan Navy ang lumapit, nagbubuga ng tubig, at ang mga tripulante ay nakakapit sa mga lifeboat. Lahat ng 20 ay nakaligtas, 17 Indian at 10 Iranian. Gayunpaman, 4 ang nasugatan. Nasugatan sila dahil sa init at shrapnel. Matiyaga kong hinintay ang mga nakaligtas. Ang unang lumabas ay ang navigation officer. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit ako at nagtanong, saan nangyari ang pag-atake? Itinuro ng navigation officer ang dagat gamit ang kanyang nanginginig na kamay. 40 kilometers ang layo mula sa kipot ng Hormuz. Sinabi niya na iyon ang kritikal na sandali. Sinabi rin niya na 2 drone ang lumipad, isa ang sumablay, ngunit ang isa ay tumama sa gitna ng barko at isang misil ang sumalakay. Tinanong niya kung may naval escort doon. Sinabing kung mas tumpak pa ang tama, lahat sila ay mamamatay. Ngumiti ang chief engineer. Sinabi niya na wala. Tumingin ako at tinignan ang abot tanaw. Matapos tanggihan, ito ang kipot ng Hormuz. Mahigit 150 barko ang nakatayo doon, naghihintay. Ang mga barko ay lumulutang lamang sa makitid na daloy ng tubig kung saan dumadaan ang mga container line, ang mga liquefied gas line at ang 20% ng krudo ng mundo. Naghihintay sila. Sa isang dagat kung saan walang nagpoprotekta sa iyo. Sa isang dagat kung saan walang nagpoprotekta sa iyo, sinabi ni Pangulong Trump na tumanggi ang Iran na sundin ang banta ng kidlat. Sinabi niya na pinawalang bisa nila ang lahat. Walang dapat katakutan. Lumakad ng may tapang. Ngunit kinagabihan, isa pang barko ang nasunog. Sa hilagang bahagi ng Port 17 ng UAE, isang misil na Hercules Star ang tumama sa isang launching pad na nagdulot ng sunog. Ang mga satellite image ng paglikas ng mga tripulante ay ipinalabas sa buong mundo. Gayunpaman, walang ginawa ang US Navy. Ang presyo ng krudo ay tumaas sa higit sa $120 rupee, ang pinakamataas mula noong 2022. Bumalik ako sa aking tuluyan at binuksan ang laptop. Kailangan kong magsulat ng artikulo. Ngunit hindi ako makapagsulat kahit 1 minuto. Hindi ko alam kung anong mga salita ang sisimulan upang isulat
kung paano hindi kayang protektahan ng pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo ang isang barko. Sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang Dubai na parang walang nangyari. Ang supply ng enerhiya para sa bawat ilaw na iyon ay natigil ngayon sa dagat na iyon ay kakaibang nagpapabigat sa akin. Tumunog ang telepono. Isa itong matagal ng kasamahan, mahal sa UAE Energy Award. Isang tao na humiling na huwag banggitin ang pangalan. Libre ka ba para sa hapunan? May gusto akong sabihin, sabi niya. Huwag kang magalit, tanong ko. Ang kanyang mukha nang magkaharap kami sa hotel lounge ay kakaiba kaysa dati. Sinilip niya ang paligid ng isang beses bago nagsimulang magsalita. Binuksan ko ang voice recorder. Ano ang tingin mo sa kasalukuyang sitwasyon? Tanong niya. Ang pinakamasama, sabi niya. Binomba ni Pangulong Trump ang Iran, ngunit ang kipot ng Hormuz ay talagang mas hinarangan kaysa dati, dagdag niya. Tumanggi ang Navy na mag-eskorta at kinokontrol ng Iran ang dagat gamit ang mga drone ng Kirite. May solusyon ba? Tumigil sandali ang kasamahan. Pagkatapos ay sinabi niya, Pilipinas, at huminto ako sa pagsusulat. Napuno ako ng tawa. Sumagot ako, ngunit hindi ko mapigilang tumawa. Pilipinas? Ang Pilipinas ang maglulutas sa krisis sa gitnang silangan. Seryoso ang mukha ng mga taong sangkot. Hindi ako nagbibiro, sabi nila. Sa totoo lang, ito ay pinag-uusapan. Sabi ko, pinatay ang voice recorder at umalis sa hotel. Bumalot sa akin ang init ng disyerto. Ang mga salita ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Bumalik ako sa aking tuluyan at binuksan ang laptop. Sinubukan kong hanapin ang susunod na paksa ng panayam, ngunit huminto ang aking mga daliri. Sa halip, nag-type ako ng ibang salita sa search bar, Pilipinas. Pindutin ko ang enter. Lumabas ang mga resulta ng paghahanap. Isang artikulo ang lumabas na nagsasabing nagbigay ang Pilipinas ng long-range ground-to-air guidance system na lapu-lapu sa UAE. Pagbuo ng isang stealth power plant. Isang planta ng paglilinis ng tubig dagat. Nakita ko na rin ang proyektong iyon. Nag-scroll ako sa screen. Nakita kong medyo interesante ito, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito nauugnay kay Holmes. Sa sandaling isasara ko ang laptop, tumunog ang telepono. Ito ang headquarters ng Reuters. Ito ang editor-in-chief. James, nasaan ka? Ito ang barkong Oma. Pumunta agad kay Holmes, Marshall. Ang linya ng kargamento sa frontline ng Hatsushima ay inatake. May pagsabog sa engine room. Tumayo ako, isang patay. Ang siyam na iba pa ay tila nakaligtas sa isang bangka. Binaba ko ang telepono at agad na lumipat. Kinabukasan ng umaga, sa pagbukang liwayway, sumama ako sa misyon ng pagsagip sa barkong Oma. Ang aming patutunguhan ay isang misteryosong lugar na 30 kilometer hilaga ng Holmes. Ang linya ng kargamento sa frontline ng Marshall ay humigit kumulang 170 meters ang haba. Pagdating namin, halos tahimik ang barko. Huminto ang makina at ang barko ay palutang-lutang. Nauna nang dumating ang Oman Navy. Sumakay kami sa barko. Sumunod ako at umakyat sa hagdanan. Sa sandaling pumasok ako sa kompartamento ng barko. Bumulwak ang amoy ng langis sa aking ilong. May isang pool ng itim na likido sa sahig. Kinawayan ako ng opisyal ng hukbong dagat. Ito ang hagdanan pababa sa engine room. Isinuot ko ang aking helmet at sumunod. Nagbukas ang pinto ng engine room. Kitang-kita ang bakas ng pagsabog. Ang mga dingding ay itim at sunog. Ang mga print ay nabago sa mga piraso. May takip na tela sa sulok ng silid. Hindi ako lumapit. Alam ko kung ano ang nasa ilalim. Sinabi ng opisyal na ito ay isang Filipino engineer, 32 taong gulang, na namatay agad pagkatapos ng pagsabog. Paano ito sumabog? Itinuro ng opisyal ang kisame. May isang butas. Humigit kumulang 50 cm ang diameter. Sinabi niya na ito ay isang misil. Tinusok nito ang kompartamento ng barko at pumasok sa engine room. Nandito na. Itinala ko sa aking notebook. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagtanong ako tungkol sa iba pang mga tripulante. Sinabihan ako na lahat ng 20 ay nakaligtas. Umalis ako sa engine room. Sinabing iniligtas sila ng Oman Navy. Umakyat ako sa deck at tumingin sa dagat. Walang laman ang abot tanaw. Hindi ako nakakita ng anumang tanda ng Navy kahit saan. Bumalik ako sa aking observation post at kinuha ang satellite phone. Tinawagan ko ang tagapagsalita ng US Central Command. May escort officer ba nang inatake ang linya ng kargamento patungo sa Marshall Islands? Nanahimik sandali ang tagapagsalita. Pagkatapos, sumagot siya. Wala,
Bakit? Sinabi niya na masyadong mataas ang panganib ng pag-atake at hindi sila makapagbigay ng escort. Binaba ko ang telepono. Sinabing ititigil ang pag-eskorta ng mga commercial vessel hanggang bumaba ang panganib. Kinagabihan, marami pa akong natuklasan na hindi ka panipaniwala. May nangyari. Nag-post si Energy Minister Chris Lightmay sa social media na matagumpay na na-escort ng Iranian Navy ang isang tanker at nagpatuloy ang supply ng langis. Tumingin ako sa screen at hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Kanina lang, sinabi ng Central Command na walang escort. 10 minuto pagkatapos, tahimik na tinanggal ang post ng ministro. Sa loob ng 10 minutong iyon, 82 milyong dolyar ang nawala sa market capitalization ng mga crude oil ETF. Iyon ay isang maling anunsyo. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang CNN bandang 8 p.m. Nagulat ang anchor ng breaking news. Maraming source ng intelligence ang nagsasabing lumikha ang Iran ng 12-dosenang bagyo sa kipot ng Hormuz. Sinabi na daan-daang bagyo pa ang maaaring malikha sa hinaharap. Lumitaw ang isang graphic sa screen. Ito ay isang cross-section ng kipot ng Hormuz. Ang lapad ay 33 kilometers, ngunit sa katotohanan ay sapat na itong malalim para makadaan ang malalaking barko. Sinabi ng anchor na ang ruta na may kasalukuyang sitwasyon ay 3.7 kilometer lamang bawat daan. Pinatay ko ang TV at tumingin sa labas ng bintana. Iniisip na mayroong 750 barko ang natigil ngayon sa Persian Gulf at hindi makagalaw. Ang tanawin ng gabi ng isla ng Man ay bumalandra sa harap ko. Sa kabilang dulo ng kipot ng Hormuz, isang 750-seater na barko ang naghihintay. 12,000 ng mga tripulante ang natigil sa loob. Isang tao ang namatay ngayon. Ilan pa ang mamamatay bukas? Binuksan ko ang laptop. Hindi ito isang device ng enerhiya. Namamatay ang sibilisasyon. Tumunog ang telepono. Ito ay isang tao mula sa UAE Energy Award. Kahapon, ito ay isang emergency call. James, napag-isipan mo na ba iyan? Ano? Ang Pilipinas. Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan. Ano ang magagawa ng Pilipinas sa sitwasyong ito? Nanahimik sandali ang mga opisyal. Pagkatapos ay sinabi nila, may isang paraan lamang. Tumayo ako ng tuwid. Ano ang paraan na iyon? Paligiran ang buong kipot ng Hormuz. Paligiran ang Hormuz. Idinikit ko ang aking tainga sa tainga. Patuloy na ipinaliwanag ng mga opisyal. Maghukay ng kanal. Mula sa Persyawan, binuksan ko ang laptop at ipinakita ang mapa patungo sa Jaira sa silangan ng United Arab Emirates. Ang Jaira ay nasa silangang baybayin ng UAE. Ito ay isang daungan na nasa labas ng kipot ng Hormuz. Ito ay isang lugar na hindi maabot ng Iran, gaano man kalaki ang kanilang ilagay na puwersa o gaano man karami ang kanilang gamiting drone. Gaano kalayo? 180 kilometers. Napahinto ako ng hininga. 180 kilometers na kanal sa disyerto, sagot ng mga opisyal. Sinabi niya na inilatag na ang pundasyon. Sinabi niya na isang 360 kilometers na pipeline ng langis mula Abu Dhabi hanggang Jaira ang natapos na. Isang pipeline na kayang magdala ng hanggang 2.5 milyong bariles ng langis araw-araw ay tumatakbo sa ilalim ng disyerto. Ang Grand Canal ang susunod na yugto. Kung ang pipeline ay nagdadala lamang ng krudo, ang kanal ay magiging isang ruta para sa mga barko na dumaan. Nag-zoom in ako sa mapa at inilarawan ng isang barko na umalis sa Persyawan, dumaan sa kanal at dumiretso sa dagat nang hindi dumaan sa kipot ng Hormuz. Makatuwiran iyan. Ngunit medyo nakakabahala iyan. Magkano ang halaga? Sabi niya. Napakalaki. Sa sukat ng pagtatayo ng Suez Canal, ang Suez Canal ay 193 kilometers ang haba, ang Tajima Canal ay 102 kilometers ang haba, at ang 180 kilometers ay nasa pagitan. Ngunit magkano ang babayaran ng mundo sa bawat pagkakataon na mababarahan ang kipot ng Hormuz? Sinabi niya na kumpara sa iba pang mga opsyon, napakahusay nitong isaalang-alang. Kung gayon, sino ang magtatayo nito? Nabalot ng katahimikan. Maingat na sinabi ng opisyal, may isang bansa na isinasaalang-alang. Sabi niya, Pilipinas, naisip ko, at hindi ko mapigilang tumawa. Sinubukan kong pigilan, ngunit lumabas pa rin ang tawa. Pilipinas? Hindi ako nagbibiro. Ang Pilipinas ay magtatayo ng isang 180 kilometers na kanal. James, iyan ay talagang isang panukala na pinag-uusapan. Binaba ko ang telepono
at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga eksperto. Kailangan kong alamin sa aking sarili. Una ay ang Washington. John Harrison, isang eksperto sa infrastruktura ng gitnang silangan sa US Land and Forestry Association, isang veterano na mahigit 70 taong gulang. John, narinig mo na ba ang proyekto ng Grand Canal ng UAE? Tanong niya. Narinig ko na, dagdag niya. Hindi ito karapat-dapat na pag-usapan dahil disyerto iyon at ang problema ay ang supply ng carbon at tubig. Ang unang tanong ay, sino ang magtatayo nito? Ang una ay si David Clark, isang eksperto sa gitnang silangan sa Royal Vickers Academy. Sinabi niya na hindi ito praktikal. Ang krisis sa kipot ng Hormuz ay pansamantala lamang at maaaring malutas kung magne-negotiate ang US at Iran, kaya bakit sisimulan ang isang 10 taong proyekto? Dapat lang na mag-focus ang Pilipinas sa pagtatayo ng mga nuclear power plant sa gitnang silangan. Ang ikatlo ay si Pierre Janssen, isang French construction engineering expert na nagtrabaho sa proyekto ng pagpapalawak ng Suez Canal. Sinabi niya na posible ito sa teknikal, ngunit bakit Pilipinas? Isinara ko ang aking notebook at sinabing ang mga proyektong tulad nito ay dapat gawin ng France o US. Walang silbi ang isang Amerikanong eksperto. Isang Briton na eksperto ang nagsabing hindi Pilipinas. Isang Pranses na eksperto. Bakit Pilipinas? Ang mga eksperto mula sa 3 kontinente ay dumating sa parehong konklusyon. At ang 3 nauna sa akin ay huminto sandali bago ang pangalang Pilipinas. Huminto sila, bagaman tinatanggihan nila ito. Huminto sila, bagaman tinatanggihan nila ito. Tumawag ako sa editorial office sa New York headquarters. Binanggit ko ang proyekto ng Grand Canal. Isang kanal na humigit kumulang 8 kilometer ang haba na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Sinabi ko na may isang bansa na ang pangalan ay binanggit bilang pangunahing entidad para sa pagtatayo. Tinanong nila kung anong bansa iyon. Sumagot ako na Pilipinas, isang maikling katahimikan pagkatapos. Pagkatapos ay narinig ko ang isang boses na may halong tawa. James, baka lasing ka sa init doon. Hindi ako tumawa. Sinabi ko na sa simula ay ganoon din ang akala ko. Ngunit habang patuloy kong iniimbestigahan, mas lalo akong nagtataka kung bakit ang pangalan ng bansang ito. Nang paulit-ulit na binabanggit ang isyong ito, sinabihan ako ng editorial office na magdala ng ebidensya. Ebidensya na konektado ang Pilipinas sa sitwasyong ito. Natapos ang tawag, tinitigan ko ang screen ng laptop. Dahan-dahan akong nag-type sa search bar, Pilipinas Arab Infrastructure. Pindutin ko ang enter. Bumulwak ang mga resulta. Rose Degree Vision, Power Plant, Seawater Desalination Plant, Road Koan. At isang artikulo ang umakyat sa aking pansin. Lapu-Lapu UAE Missile Defense Records, 96% interception. Huminto ako sa screen. 96%. Nag-click ako sa artikulo. Sinabi ng artikulo na naglunsad ng misil ang Iran patungo sa UAE at ang muling idinisenyong Lapu-Lapu system ng Pilipinas ang humarang sa halos lahat ng ito. Sinabi rin ng artikulo na agarang bumili ang UAE ng karagdagang 17 eroplano. UAE Air Force transport planes directly into Central Clark Field. Nag-scroll ako sa screen at nakita ko na lumipad sila sa internasyonal na paliparan upang tanggapin ang kasunduan. Isang minyong 65 bilyong komprehensibong kasunduan sa kooperasyon na nagbibigay ng 4 milyong bariles ng krudo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Alam ko ang tungkol sa mga sandata. Narinig ko na gumagawa ang Pilipinas ng napakahusay na sandata, ngunit ang mga kanal. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ito ay gabi, puno ng bituin. Sa di kalayuan, sa Ilog Hormuz, mahigit 150 barko ang naghihintay. Sumuko ang Amerika at sinabi ng Europa na wala ng ibang paraan. Ngunit tinatawag ng UAE ang Pilipinas. Bakit? Isinara ko ang laptop at naghanap ng mga flight. Kinabukasan ng umaga, ang aking patutunguhan ay Abu Dhabi. Kailangan kong makita sa aking sarili. Kung talagang mababago ng Pilipinas ang sitwasyon, lumapag ako sa Abu Dhabi Airport. Ito ay maagang Abril. Ang init ng gitnang silangan ay bumababa. Kinawayan ko ang isang taxi at pumunta sa lungsod. Ang aking hotel ay malapit sa UAE Ministry of Defense. Nag-check-in ako at umakyat sa aking silid. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa Lapu-Lapu. Ito ay isang mid-range air guidance system na magkasanib na binuo ng Philippine Aerospace Development Corporation, PAD, at iba pang mga kumpanya.
Mayroon itong range na 50 kilometers at kayang harangin ang mga target na hanggang 20 kilometers ang layo. Sinabi ng impormasyon na unang ginamit ito ng UAE noong 2024, sinuri ko rin ang mga petsa na nagpapakita na nasubok ito sa tunay na operasyon sa isang pag-atake ng Iran kanina ngayong taon. Noong Pebrero 15, 2026, naglunsad ang Iran ng 12 ballistic missile patungo sa UAE. Ito ay isang pag-atake ng pagganti bilang tugon sa pambobomba ng US sa Iran. Nang gabing iyon, ipinadala ang mga Lapu-Lapu system upang harangin ang mga misil. Binaril nila ang 11 sa 12 misil. Ang bilang ay 96%. Huminto ako sa screen. 96%. Naghanap pa ako ng mga artikulo. Nakahanap ako ng ilan sa mga Reuters archive. Ito ay isang opisyal na anunsyo mula sa UAE Ministry of Defense. Nakasaad dito na ang Lapu-Lapu binago ang pangalan missile ay may 96% interception rate. At pagkaraan ng 3 araw, kumilos ang UAE. Humingi sila ng karagdagang pagbili. Ito ang Lapu-Lapu 17. Napaka-emergency nito. Pinaikli nila ang proseso na karaniwang tumatagal ng ilang buwan sa isang linggo. Isang transport plane ng UAE Air Force ang lumipad ng diretso sa Clark International Airport sa Pampanga. Bumalik ito na puno ng mga misil na Lapu-Lapu, pinalitan ang pangalan sa Lapu-Lapu, 17 at 30 guided missile. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang 2 kamay. Hindi lang ito isang deal sa armas. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa napagkasunduang lugar. Ito ang headquarters ng UAE Energy Award. Naghihintay ang mga opisyal sa lobby. James, nandito ka na. Nakipagkamay ako sa kanila. Umilag ako. Nagtanong ako tungkol sa muling pagdidisenyo ng Lapu-Lapu missile at tumango ang opisyal. Pagkatapos, dinala nila ako sa elevator. Umakyat kami sa 12 palapag. Ito ay isang conference room. May malaking screen na nakakabit sa dingding. Pindutin ng opisyal ang remote control. Lumitaw ang isang larawan sa screen. Ito ay gabi. Sa ibabaw ng Abu Dhabi. Ang petsa ay ipinakita. 1743, Pebrero 10, 2026. Isang sinag ng ilaw ang bumulusok mula sa kaliwang bahagi ng screen. Ito ang muling idinisenyong Lapu-Lapu missile. Pagkatapos, isa pang ilaw ang bumulusok mula sa itaas na kanang bahagi ng screen. Isang misil ng Iran. Nagkabanggaan ang 2 sinag ng ilaw. Ang pangunahing sinag ay umurong. Nagputi ang kalangitan sa loob ng ilang sandali. Hindi ako nakarinig ng pagsabog. Tahimik ang larawan. Ngunit naramdaman ko pa rin ito. Sinabi ng opisyal, ito ang unang interception. Nangyari ito ng 11 beses pa ng gabing iyon. Tinitigan ko ang screen. Ano ang nangyari sa isa pa? Bumagsak ito sa disyerto. Walang nasugatan. Itinala ko sa aking notebook. 11 sa 12 ang naharang, 96%. Pinatay ng mga opisyal ang screen at tumingin sa akin. James, alam mo ba kung bakit kami nagtitiwala sa Pilipinas? Huminto ako sa pagsusulat. Bakit? 3 milyong residente ng Abu Dhabi ang natutulog ng gabing iyon. Iniligtas sila ng Pilipinas. Tahimik ako. Nagpatuloy ang mga opisyal. Mayroon din kaming Patriot missile na gawa ng US. Ngunit pinili namin ang Lapu-Lapu dahil mas mahusay ito at tinupad ng Pilipinas ang kanilang pangako, isang pangako at isang deadline sa paghahatid. Naghatid sila ng 18 buwan pagkatapos ng paglagda ng kontrata. Sinabi ng US na aabuti ng 30 buwan. Tumango ako. Tungkol sa karagdagang deployment. Kaya ano ngayon? Tanong ko. Ngumiti ang opisyal. Ang aming Air Force plane ay lumipad ng diretso sa Clark. Kinuha namin ito sa aming sarili. Tumagal ng 3 araw. 3 araw? Oo. Ginawang imposible ng Pilipinas. Huminga ako ng malalim. Ano ang 75 bilyong komprehensibong kooperasyon? Tumingin ang opisyal sa labas ng bintana. Hindi lang depensa. Ito ay kooperasyon sa enerhiya, infrastruktura at teknolohiya. Ang Pilipinas ang aming partner. Narinig ko rin ang tungkol sa 40 milyong bariles ng krudo. Lumingon ang opisyal. Tama iyan. Nagbigay kami ng hilaw na materyales sa Pilipinas. Ito ay isang kasunduan sa palitan ng kalakal na ngayon ay tinatawag na O3, tumango ang opisyal. Pinapalitan namin ang bawat isa ng kanilang kailangan. Kailangan namin ng seguridad at kailangan ng Pilipinas ng enerhiya. Isinara ko ang aking notebook. Pinrotektahan na ng Pilipinas
ang UAE. Gamit ang mga misil, nuklear na enerhiya at tiwala, umalis ako sa meeting room at pumasok sa elevator. Sumama sa akin ang mga opisyal. James, hindi ba tungkol sa kanal ang gusto mong marinig? Tumingala ako. Oo, sabi ng isa sa mga opisyal. Mas malaki ang swerte kaysa sa pinahusay na lapu-lapu missile, ngunit ang kalikasan ay pareho. Ano ang ibig mong sabihin? Tiwala. Nagtitiwala kami sa Pilipinas. Tinutupad ang pangako. Lumabas ako sa lobby. Sumakay ako ng taxi at bumalik sa hotel. Pumasok ako sa aking silid at tumingin sa labas ng bintana. Ang skyline ng Abu Dhabi ay bumalandra sa harap ko. Sa di kalayuan, ang pinahusay na lapu-lapu missile ay ipinadala. Binabantayan nito ang kalangitan sa gabi. Binuksan ko ang laptop. Pinahusay na lapu-lapu. 96% interception rate. 17 eroplano. Emergency sa loob ng 3 araw. 65 bilyong komprehensibong kooperasyon. Narito na ang Pilipinas. Nandyan ako. Ngunit nanatili ang mga tanong. Naiintindihan ko ang tungkol sa mga armas. Iginigiit ko na ang Pilipinas ay maaaring gumawa ng mahusay na armas. Ngunit sa tingin ko, ang paghuhukay ng isang kanal sa loob ng 180 kilometers ng disyerto ay isang ganap na kakaibang bagay kaysa sa paggawa ng mga misil. Nuclear power plant ng Pilipinas United Arab Emirates ay ipinakita. Ang Baraka Nuclear Power Plant ay matatagpuan 170 kilometers kanluran ng Abu Dhabi sa gitna ng disyerto. Nagrenta ako ng kotse at pumunta doon. Nagmaneho ako sa highway sa loob ng ilang oras. Sa paligid ay puro buhangin lamang. Ang buhangin ay umaabot hanggang sa abot tanaw. Ngunit nakakita ako ng isang bagay sa di kalayuan. Ito ay isang puting simboryo. 4 na simboryo ang nakahanay. Ito ang Baraka Nuclear Power Plant. Huminto ako at lumabas. Umihip ang hangin sa disyerto. Ang buhangin ay lumipad sa aking mukha. Isinuot ko ang aking salamin. Pinagmasdan ko ang kake-reactor. Ito ang tanging nuclear power plant sa UAE. Ito rin ang unang nuclear power plant sa mundo ng Arabo. Sino ang nagtayo nito? Ang Pilipinas. Philippine National Construction Corporation, PNCC, First Gen, at iba pang mga Filipino consortium. At ang Megawide Construction Corporation at DMCI Holdings ay bumuo ng isang joint venture upang itayo ito. Ang kontrata ay nilagdaan noong 2009. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang unang unit ay nagsimulang gumana noong 2020. Ngayon ay gumagana na ang lahat ng 4 na unit. Gumagawa ito ng isang kapat ng kabuuang kuryente ng UAE. Pumasok ako sa visitor center. Nauna nang nakipag-ugnayan sa akin ang UAE Energy Award. Ang opisyal sa site ay naghihintay sa akin. Ang pangalan niya ay Farid. Siya ay isang UAE engineer. Humigit kumulang 14 taong gulang. Maligayang pagdating, games. Nakipagkamay ako sa kanya. Binigyan ako ni Farid ng helmet. Kumuha din ako ng isa. Sumakay kami sa kotse at pumasok sa lugar ng nuclear power plant. Mula sa malapitan, nakakagulat ang laki. Ang reaktor ay 60 metro ang taas. Sinabi ni Farid, itinayo ito ng Pilipinas sa loob ng 10 taon. Lumingon ako. Sa loob ng 10 taon? Tama iyan. Ang unang pagbabarena ay noong 2010 at ang huling unit, Unit 4, ay nagsimulang gumana noong 2019. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse. 4 na nuclear power plant sa gitna ng disyerto sa loob ng 10 taon. Tumango si Farid. Sa simula, sinabi nila na imposible iyan. Masyadong mainit ang disyerto, walang tubig. Sinabi pa nila na hindi sapat ang mga tao. Ngumiti si Farid. Dumating ang mga Pilipino at nangako sila. Tinupad ba nila ang kanilang pangako na gawing tourist spot ang lugar na ito sa loob ng 10 taon? Itinuro ni Farid ang reactor. Nandyan yan. Itinala ko sa aking notebook. Sumakay kami sa kotse at pumasok sa waterfall ng mga nuclear power plant. Iyon ang control room. Isang screen ang nakapaskil sa dingding. Puno ng tao ang control room. Nakaupo ang mga inhinyero at pinapanood ang screen, ipinaliwanag ni Farid. Ang lahat ng 4 na yugto ay gumagana ngayon sa mababang probabilistic power. May kabuuang 5,600 megawatts ang ginagawa. Nagtanong ako tungkol sa carbon dioxide emissions. 0 ito. Ito ay nuclear power, kaya tinitigan ko ang screen. Nagbabago ang mga numero. Ito ay real-time output, sabi ni Farid.
Salamat sa Pilipinas, ang UAE ay isang hakbang na mas malapit sa carbon neutrality. Umalis kami sa control room at sumakay sa kotse. Ang susunod naming patutunguhan ay isang planta ng desalination ng tubig dagat. 30 kilometro ang layo mula sa nuclear power plant. Pagdating namin, mataas na ang araw. Nagniningas ang init ng disyerto. Bumaba si Farid sa kotse. Sumunod ako. Isang malaking pasilidad ang bumalandra sa harap namin. Ito ay isang planta ng desalination ng tubig dagat. Ipinaliwanag ni Farid. Ang planta na ito ay itinayo ng mga kumpanyang Pilipino sa ilalim ng gabay ng mga inhinyero mula sa PADC. Araw-araw, binago nito ang 700,000 tonelada ng tubig dagat sa sariwang tubig. Nagtura ako sa planta. Ang iba't ibang uri ng makina ay magkakaugnay na parang isang maze. Ang mga bomba ay walang tigil na gumagana. Kailan ka nag-tour dito? Noong 2023. Nagtanong ako tungkol sa mga susunod na yugto. Tumigil sandali si Farid at sinabing, 26 na buwan. Huminto ako sa pagsusulat. 26 na buwan. Oo, sa simula ay sinabi na aabutin ng 44 na buwan. Pinaikli ng Pilipinas ang panahon sa kalahati. Sinuri ko muli ang aking mga tala. Mula 44 na buwan hanggang 16 na buwan. Tumango si Farid. Tinawag namin itong isang himala. Bakit napakabilis? Itinuro ni Farid ang planta. Ang mga Pilipino ay nagtrabaho ng 24 oras na shift. Nagtatag sila ng isang sistema upang matiyak na walang pagkagambala sa supply ng hilaw na materyales. Iyan lang ba? Sinubukan nilang tuparin ang kanilang pangako. Nagawa iyon ng mga Pilipino. Iyon ang mga taong iyon. Ang kontrata ay nagsasaad ng 26 na buwan. Kaya iyon ang ginagawa namin, sabi ko, tinitigan ang planta. Sa gitna ng disyerto, ginagawa nilang sariwang tubig ang tubig dagat, 700,000 tonelada sa isang araw, sabi ni Farid. Ang tubig na ito ay makakarating sa mga residente ng Abu Dhabi. Binigyan tayo ng Pilipinas ng tubig. Huminga ako ng malalim. Sa disyerto, ang tubig ay buhay. Nagbigay ng buhay ang Pilipinas. Umalis kami sa planta at sumakay sa kotse. Nagmamaneho si Farid. Umupo ako sa passenger seat at tumingin sa labas ng bintana. Ang disyerto ay bumalandra sa harap namin. Sinabi ni Farid, James, hindi ka ba nagtatanong tungkol sa kanal? Lumingon ako. Oo, sabi ni Farid, diretsong nakatingin. Sinabi ng lahat na imposible iyon. Ano sa tingin mo ang paghuhukay sa 180 kilometers ng disyerto? Nanahimik sandali si Farid. At sumagot ako. Kaya ng Pilipinas. Paano ka nakakasiguro? Itinuro ni Farid ang likod ko. Nagtayo sila ng nuclear power plant, di ba? At ang planta ng desalination, nagtayo sila ng 4 na yugto ng reaktor sa loob ng 10 taon sa gitna ng disyerto, tinapos ang isang trabaho na dapat ay tumagal ng 44 na buwan sa loob lamang ng 26 na buwan. Lumiko ang kotse sa highway. Nagpatuloy si Farid, tinutupad ng mga Pilipino ang kanilang pangako, nakakahanap sila ng paraan kahit na tila imposible. Yan ang natutunan ko sa pakikipagtulungan sa kanila sa loob ng 15 taon. Nagtayo sila ng nuclear power plant sa loob ng 10 taon at ang planta ng desalination sa loob ng 26 na buwan sa halip na 44 na buwan. Nagawa ng Pilipinas ang imposible, kaya marahil ay posible talaga ang kanal. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang disyerto ay walang katapusan. Isang 180 kilometer na kanal sa disyertong iyon. Inilarawan ko ito sa aking isipan. Isang barko, umalis sa Persya, dumaan sa disyerto at lumabas sa dagat, iniiwasan ng rutang ito ang kipot ng Hormuz. Iyan ang rutang hindi kayang pakialaman ng Iran, gaano man sila kasuklam. Sinabi ni Farid, magagawa iyan ng Pilipinas. Tinitiyak ko iyan, pati na rin ang daan pabalik sa Abu Dhabi. Sumulat ako sa aking notebook. Gagawin ng Pilipinas ang imposible at sinalungguhitan ang mga salitang iyon. Ang Abu Dhabi National Museum ay matatagpuan sa sentro ng lungsod. Kinabukasan ng umaga ay pumunta ako doon. Nag-type ako sa search bar, Philippine Middle East Construction 1970s. Nang tingnan ko ang mga resulta, nakita ko ang mga lumang dokumento sa mga archive ng aklatan. Dinala ako ng archive manager sa document room. Maayos na nakasalansan ang mga lumang pahayagan sa mga istante mula 1970s hanggang 1980s. Kinuha ko ang unang file. Ang artikulo ay mula Oktubre 1973. Ang headline ay umakit sa aking pansin.
Filipino construction workers arrive in Abu Dhabi. Binasa ko ang artikulo, ito ang panahon na dumaloy ang pre-oil money sa gitnang silangan dahil sa oil shock. Nagbubuhos ang United Kingdom at Saudi Arabia ng malalaking halaga sa pagbuo ng infrastruktura. Ang mga kumpanya ng konstruksyon mula sa buong mundo ay dumagsa sa Abu Dhabi, kailangan na bumuo ng sibilisasyon sa mga kalsada at ospital. Kabilang sa mga ito ang Philippine National Construction Corporation, PNCC, DMCI Holdings, at Ayala Corporation. Binuksan ko ang susunod na file. Ito ay isang artikulo mula 1975. Philippine construction companies 2 or 3 months earlier than expected. May mga larawan din. Ang mga manggagawang Pilipino ay pinagpapawisan sa disyerto. Hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho kahit sa init na lumampas sa temperatura ng kapaligiran. Nagawa nila. Nagtrabaho sila kahit sa gitna ng bagyo ng buhangin, isinuko ang Pasko at Bagong Taon at itinayo ang gusali sa petsang ipinangako. Lumipat ako sa isang artikulo mula 1980s ng Arab City Federal Government. Lagi kaming nagpapasalamat sa Philippine Construction Company, sabi ng nooy Minister of Construction. Iba ang mga Pilipino, sabi niya. Tinutupad nila ang kanilang pangako at napakagaling ng kanilang kalidad. Isinara ko ang file at umupo sandali. 5 taon na ang lumipas. Nagtatrabaho ang Pilipinas sa larangang ito sa loob ng 5 taon. Ang mga kalsada, mga gawaing pangmeditasyon, mga bahay, mga pabrika at bawat lokasyon ay nakatanggap ng parehong papuri. Tinupad ang pangako, umalis ako sa aklatan at pumunta sa Arab City Federal Ministry. May isang tao na nagtiyak ng pangakong iyon. Fatima. Ito ay si Al-Mansuri, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs. Siya ay nasa huling bahagi ng 40s. Binati niya ako at nakipagkamay. Umupo ako at binuksan ang voice recorder. Nagtanong ako tungkol sa pananaw ng UAE sa Pilipinas. Ngumiti si Fatima. Sinabi niya na ito ay isang espesyal na relasyon, hindi lang isang trade partner. Nang tanungin ko kung kailan nangyari iyan, sinabi niya na mula pa noong 1970s. Ngunit kamakailan ay lalo pang lumalim ang relasyong iyon. Kailan ang kritikal na sandali? Tumingin sandali si Fatima sa labas ng bintana at sinabi niya na ito ay noong 2020. Sa panahon ng coronavirus pandemic, kinuha ko ang panulat. Ipinaliwanag ni Fatima. Sinabi niya na kulang din ang UAE ng mga trade goods noong panahong iyon. Nakatuon ang buong mundo noong panahong iyon at humingi sila ng tulong mula sa maraming bansa, ngunit karamihan ay tumanggi. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ang unang bansa na tumulong. Sinabi niya na sila ay nakipag-ugnayan, hindi ito isang kahilingan. Nauna nang nagtanong ang gobyerno ng Pilipinas. Tinanong nila kung ano ang kailangan. 100,000 malakihang AI diagnostic kit ang ikinarga sa mga eroplano. Ibinigay sila ng libre. Huminto ako sa pagsusulat. Nagpatuloy si Fatima. Sinabi niya na ang nooy Minister of State ay naglabas ng isang opisyal na order. May temporary order ang Pilipinas. Hindi maraming bansa ang gumagamit ng salitang temporary sa diplomatikong teksto. Matagal akong nag-isip upang maintindihan ang salitang iyon. Binuksan ni Fatima ang isang drawer. Kumuha siya ng isang dokumento at ibinigay sa akin. Ito ang resulta ng isang high sensitivity survey na isinagawa noong nakaraang taon sa mga mamamayan ng UAE. Kinuha ko ang dokumento at binuksan. 96%. Napahinto ako ng hininga. 96%. Tumango si Fatima. Ang pinakamataas. Sinabi niya na iyon ay isang numero. Mas mataas ito kaysa sa US at UK at pareho ang bilang sa interception rate ng Lapu-Lapu aircraft na ngayon ay binago ang pangalan. Tila hindi ito nagkataon lamang. Sa huli, sinabi ni Fatima, ang pinakamahalaga ay ang tiwala at ang Pilipinas ay palaging tinutupad ang kanilang pangako. Ginawa nila iyan sa loob ng nakaraang 10 taon at alam namin iyan habang lumalabas kami sa Ministry of Foreign Affairs. Ito ang Corniche Coast. Umihip ang hangin. 50 taon ang bumalandra sa aking isipan, ang pawis ng disyerto noong 1970s. Ang pagsuko ng mga pista tulad ng Pasko at Bagong Taon, ang himala ng pagiging unang tumulong sa panahon ng coronavirus pandemic. Pinaikli ang oras mula 44 na buwan hanggang 26 na buwan, 96% interception rate, at ang 45 bilyong komprehensibong kooperasyon. Hindi ito mga magkakahiwalay na pangyayari.
Ito ay isang bagay na nabuo sa loob ng mahigit 50 taon. Ang tiwala ay hindi ipinanganak mula sa isang solong kontrata. Ito ay nabuo mula sa pawis na paggawa sa disyerto, mula sa sakripisyo sa araw ng bagong taon, mula sa mga medikal na supply na ibinigay noon. Tinanong ni John Harrison sa Washington, "Nagtayo na ba ang Pilipinas ng kanal?" Iyan ang maling tanong. Ang mahalaga ay hindi kung nagtayo sila ng kanal o hindi, kundi kung sino ang pagkakatiwalaan ng UAE. Pagkakatiwalaan ba nila ang bansang nakasama nila sa loob ng 10 taon? O pagkakatiwalaan nila ang isang lalaki na lumitaw na may blueprint? Umupo ako sa isang bangko at binuksan ang aking notebook at dahan-dahan akong sumulat. Ang tiwala ay hindi ipinanganak mula sa isang bar o isang solong barko. Bumalik ako sa aking tuluyan at nagplano para sa kinabukasan. Iyon ay ang Fujairah, ang huling punto ng Grand Canal. Sa loob ng 180 kilometers ng disyerto, posible ba talagang isang kanal? Kailangan kong magtanong ng direkta upang malaman. Kinabukasan ng umaga, bago sumikat ang araw, umalis ako sa Abu Dhabi. Ang aking patutunguhan ay ang Fujairah, ang pangunahing isla ng UAE. Ang distansya ay 180 kilometer. Minaneho ko ang aking rental car at pumasok sa highway. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang disyerto ay walang katapusan. Habang nagmamaneho, tinanong ko ang aking sarili kung posible ba talagang isang kanal sa disyertong ito. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 oras na pagmamaneho, nakakita ako ng isang bagay sa tabi ng daan. Ito ay isang pipeline. Huminto ako, lumabas ako at lumapit. Ganito ito, mayroon itong diameter na humigit kumulang 1 metro. Ito ay kumikinang na kulay pilak. Iyan ang larawan ng Abu Dhabi Fujairah. Ito ay isang 360 kilometer pipeline. Nagdadala ito ng 1.5 milyong bariles ng krudo bawat araw. Hinawakan ko ang pipeline. Mainit ito. May krudo na dumadaloy sa loob. Oo, mayroon ng bypass route. Iyan ang ruta patungo sa Jairah na umiiwas sa kipot ng Hormuz. Ang kanal ang susunod na hakbang. Ito ay magiging ruta para sa mga barko na dumaan. Bumalik ako sa kotse at nagsimulang magmaneho. Pagkalipas ng 2 oras ay dumating ako. Nakikita ko ang dagat. Iyan ang bukas na dagat. Nasa labas ako ng kipot ng Hormuz. Lumiko ako patungo sa daungan. Mas malaki ang Jairah kaysa sa akala ko. Ang mga container crane ay nakahanay sa daungan, ngunit ito ay tahimik. Halos walang barko. Pumunta ako sa COAN office. Mayroong isang tao na naka-schedule kong kausapin. Ang pangalan niya ay Samir. Siya ay isang COAN administrator. Humigit kumulang mahigit 50 taong gulang. Dumating na si James. Naiwasan ko ang isang pagkakamali. Itinuro ni Samir sa labas ng bintana. Tulad ng nakikita mo, iyan ay isang pagbabago. Dahil ba sa Hormuz? Tumango si Samir. Ang mga barko ay nasa Persian Gulf. Na-stuck na tayo. Hindi na tayo makakalayo pa. Naramdaman mo rin ba iyan? Ngumiti si Samir. Oo. Ang pakiramdam na iyon ay nagsasaad na darating ang krudo. Ngunit ang mga LNG container at pangkalahatang kargamento ay kailangan ding dumating. Kaya dahil sa swerte, tumingin sa akin si Samir. Oo, magbabago ang lahat kapag nabuksan ang kanal. Inilatag ni Samir ang mapa. Simula sa Persian 1 hanggang sa Jairah na ito ay 180 kilometers. Kung huhukayin natin ang kanal, direktang makakadaan ang mga barko. Gaano kalaki ang kailangan natin? Kailangan natin ng hindi bababa sa 300 meters. Upang makadaan ang malalaking tanker, kailangan itong maging hindi bababa sa 20 meters ang lalim. Kinompute ko na. Ito ay 180 kilometers ang haba, 300 meters ang lapad at wala pang 10 meters ang lalim. Sabi ni Samir. Ngunit hindi lang iyon. Ano pa? Tubig. Oh, kinuha ko ang panulat. Ipinaliwanag ni Samir. Kailangan ng tubig ang kanal. Kailangan itong maging sariwang tubig. Kung gagamitin nila ang tubig dagat, papatayin ng asin ang lupa sa paligid. Kaya ano ang ginagawa nila? Desalination. Nagtatayo sila ng planta ng desalination ng tubig dagat nang sabay sa pagtatayo ng kanal. Itinala ko iyan sa aking notebook. Nagpatuloy si Samir. At ang uri ng tubig na iyon ay maaaring gamitin din para sa agrikultura. Nagtatayo sila ng mga farm sa paligid ng kanal. Farm? Tumango si Samir. Kahit sa disyerto, ang kailangan mo lang ay tubig. Nagtagumpay ang Pilipinas sa pagtatanim sa UAE. Alam mo ba iyan? Alam ko. Ang Philippine Agricultural and Construction Organization sa pakikipagtulungan sa JICA
ay nagtanim ng palay sa disyerto ng UAE. Nagtagumpay ito. Itinuro ni Samir ang mapa, desalination, agrikultura. Ang tatlong bagay na ito ay magkakaugnay. Ito ang tunay na pananaw. Sino ang nagdisenyo nito? Tumigil sandali si Samir. Pagkatapos ay sumagot siya. Iminungkahi iyan ng mga inhinyerong Pilipino. Ibinaon ko ang panulat. Pilipinas, tumango si Samir. Hindi lang sila gustong maghukay ng kanal. Gusto nilang ikonekta ito sa desalination at agrikultura. Iyan ang paraan upang maging ekonomikal ito, napabuntong hininga ako. Ang kanal lang ay hindi sapat. Kung ang kipot ng Hormuz ay bumalik sa normal, maaari itong maging isang walang silbing item. Ngunit kung ito ay konektado sa desalination at agrikultura, iyan ay ibang kwento. Ang kanal ay magiging isang lifeline. Umalis ako sa COAN office. Naglakad ako patungo sa baybayin. Ang karagatan ay bumalandra sa harap ko. Ang mga alon ay dumating at umalis. Tumingin ako sa dagat at nag-isip. Tumanggi ang Amerika na magbigay ng escort. Sinabi ng Europa na wala ng paraan. Ang mga kapangyarihan ay nagsisikap na pasayahin ang bawat isa sa problema ng Hormuz. Narinig ko na iyan, ngunit iba ang Pilipinas. Tahimik silang kumikilos. Pinoprotektahan nila ang kalangitan gamit ang Lapu-Lapu aircraft. Gumagawa sila ng kuryente gamit ang mga nuclear power plant. Nagbibigay sila ng tubig sa pamamagitan ng desalination. At ngayon ay sinusubukan nilang baguhin ang sitwasyon sa mga kanal. Kinuha ko ang aking cellphone. Tumawag ako sa headquarters ng Reuters. Sumagot ang editor-in-chief. James, okay ka lang ba? Nagsusulat ako ng artikulo. Ano ang paksa? Sumagot ako, nakatingin sa dagat. Paano binabago ng Pilipinas ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz? Nanahimik sandali ang editor-in-chief. Pagkatapos ay tinanong niya, sigurado ka ba? Tumango ako. Hindi ko nakikita, ngunit sigurado ako. Sige, isulat mo. Binaba ko ang telepono. Inayos ko ang artikulo sa aking isipan. Hormuz, ang pagkamatay ng 750 tripulante at crew, ang kawalan ng kakayahan ng Amerika, ang depensa ng Europa, at ang Lapu-Lapu aircraft ng Pilipinas. Muli, nuclear power, desalination, at malaking swerte. Kapag ang mga dakilang kapangyarihan ay nahaharap sa problema, ang Pilipinas ay may solusyon, tahimik. Ngunit tiyak, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-type. Una kong pinili ang pamagat. Paano binabago ng Pilipinas ang kipot ng Hormuz? Ang aking mga daliri ay nag-glide sa keyboard, ang apoy ng skylight. Ang pagganap ng Marshall Islands Cargo Line crew, Lapu-Lapu, ngayon ay may 96% interception rate. Baraka Nuclear Power Plant, 10 taon ng paglalakbay. Desalination, 44 na buwan, 26 na buwan, 50 taon ng tiwala, at malaking swerte. Lahat ng piraso ay nagtugma. Ang Pilipinas, na dating mahina, nagpadala ng tulong sa Ukraine, nagbigay sa mga reaksyonaryong kapangyarihan sa buong mundo, at nagtayo ng mga nuclear power plant sa gitnang silangan. At ngayon ay ang kipot ng Hormuz. Sinusubukan nitong gumawa ng bypass. Hindi na ito isang bansa na itinutulak sa pagitan ng mga kapangyarihan. Ngayon, ito ay isang bansa na maglulutas ng problema. Huminto ako sa pag-type at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ko ang tanawin ng gabi ng bundok Fuji. 750 barko ang naghihintay sa dagat Hormuz sa kabilang ibayo. Ngunit malapit nang magbago iyan. Kapag nabuksan ang Bunga Defense Line, kapag binago ng Pilipinas ang sitwasyon, bumalik ako sa keyboard. Sinimulan kong isulat ang huling talata. Pagkalipas ng 3 araw, na-publish ang artikulo. Ito ay nasa front page ng Reuters. Ang aking pangalan ay naroon. Sa ilalim ng pamagat, binabago ng Pilipinas ang sitwasyon sa Hormuz. James Oil, Reuters Energy Reporter. Nasa hotel room ako at pinapanood ang screen. Ang bilang ay tumataas. Mahigit 1 milyon sa loob ng 10 milyon. Pagkalipas ng 1 oras, sa hapon, nagsimulang kumilos ang iba pang media. Kinote ng Wall Street Journal ang aking artikulo. Nagdadala ang Pilipinas ng mga bagong pagkakataon para sa Middle East energy equipment. Sinundan din ng Financial Times. UAE Pilipinas Grand Canal Project. Focus on Hormuz Association's capabilities. Nakatanggap ako ng tawag mula sa DN. Ito ay isang kahilingan sa panayam. Tumanggi ako. Sapat na ang artikulo. Sa gabi,
Nakatanggap ako ng tawag mula sa UAE Energy Award. Isa iyon sa mga lumahok. Nabasa namin ang artikulo tungkol sa Hormuz. Idinikit ko ang receiver sa aking tainga. Isinulat ko lang ang katotohanan. Tumawa ang tao. Kaya maganda iyan. Walang pagmamalabis. Ano ang reaksyon? Napakabuti. Ang aming gobyerno ay nagbibigay din ng pansin. Nakatanggap din ako ng tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kailan magsisimula ang Grand Canal? Nanahimik sandali ang tao. Hindi pa kumpirmado, ngunit seryosong sumusulong ang mga talakayan. Binaba ko ang telepono at inimpake ko ang aking mga gamit. Bumalik ako upang makita ka kinabukasan. Kailangan kong pumunta sa kipot ng Holm. Iyon ang huling misyon ko. Pumunta ako sa daungan ng Oman. Nakatali pa rin ang mga barko. 750 silya ang naghihintay sa loob ng Persian Gulf. Naglakad ako sa futon mattress. Nakaupo ang mga marino sa mga kapa towels. Hindi sila nakapunta sa paaralan sa loob ng maraming araw. Nakita ako ng isang marino. Lumapit siya. "Reporter ka ba?" Tumango ako. James Oil ng Reuters. Lahat sila ay nag-abot ng kamay upang makipagkamay. Galing siya sa India. Nabasa ko ang artikulo mo tungkol sa Pilipinas. Nakipagkamay ako sa kanya. Paano ang artikulo? Itinuro ng marino ang dagat. May pag-asa. Wala akong sinabi. Nagpatuloy ang marino. Nandito kami sa loob ng 20 araw. Hindi kami makakauwi. Ngunit magbabago iyan kapag nabuksan ang kanal, di ba? Tumango ako. Mangangailangan iyan ng panahon. Okay, ngumiti ang lahat. Ayos lang. Makakapaghintay ako kung gusto mo. Bumangon ako sa kama at naglakad patungo sa baybayin. Ang mga alon ay dumating at umalis. Umupo ako at tumingin sa dagat. 3 linggo na ang nakalipas, nasaksihan ko ang sunog sa barkong Skylight. Namatay ang mga tripulante sa engine room ng kargamento ng Marshall Islands. Tumanggi ang Amerika na magbigay ng escort. Umurong ang buong mundo, ngunit naroroon pa rin ang Pilipinas. Tahimik, ngunit tiyak na kumikilos sila. Pinoprotektahan ang kalangitan gamit ang Lapu-Lapu aircraft. Gumagawa ng kuryente gamit ang mga nuclear power plant. Nagbibigay ng tubig sa pamamagitan ng desalination at ngayon ay sinusubukan nilang baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanal. Kinuha ko ang aking notebook. Binuksan ko sa huling pahina. Kinuha ko ang panulat at sumulat. Ang kinakailangan ng tagapagresolba ng problema ay tiwala. Ang tiwala ay nabuo sa loob ng mahigit 50 taon. Pangalawa, ito ay ang kakayahang gawing posible ang imposible. Pangatlo, ito ay ang pagtupad sa pangako. Ang Pilipinas ay mayroong lahat ng 3 iyon, kaya tinawagan sila ng UAE. Kaya nagbibigay pansin ang buong mundo. Ibinaon ko ang panulat. Naririnig ko ang tunog ng mga alon. 750 silya ang naghihintay sa kabilang ibayo ng kipot ng Hormuz. Ngunit malapit nang magbago iyan. Kapag nabuksan ang kanal, kapag binuksan ng Pilipinas ang daan, tumayo ako. Kailangan kong bumalik sa hotel. Kailangan kong sumakay ng eroplano bukas. Babalik ako sa London. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kuwentong ito. Ito ay simula pa lamang. Ang simula ng pagbabago ng Pilipinas sa tanawin ng gitnang silangan. Umalis ako sa baybayin. Hindi ako lumingon.